Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Good day Kapadyak! Sa video natin ngayon, mag-experiment tayo. Sa experiment natin ngayon, papalitan natin itong caliper ng Weapon 3.0 ng Shimano MT200. So, checkin natin kung gagana siya. Ang dahilan yan kung bakit gusto kong palitan yung caliper nitong weapon, kahit quad piston siya, ang dami na niyang issue. Yan, nakapiga na yan. Pigang-piga na ako dyan, pero gumagalaw pa rin. Maandar pa rin siya. Hindi talaga siya makapit. Okay, so simulan natin. Bago natin siya tanggalin dito sa adapter, luluwagan muna natin itong hydraulic hose. Kasi kapag tinanggal mo agad yung caliper, tapos luluwagan mo itong hydraulic hose, mahihirapan ka lang kasi sobrang sikip niyan. So, para may tagapigil dito sa caliper, wag mo na tanggalin. Itong hydraulic hose, naluwagan ko na to, pero kanina sobrang tigas na to. Maluwag na siya. Tapos, pwede na natin siyang tanggalin dito sa adapter. So, itong MT200 natin, luma na to, pero hindi naman siya sobrang laspag. So, papalitan ko siya ng brake pad. Lagyan na natin itong bagong brake pad. Yung brake pad na linagay ko, Ragusa. Resin pad lang siya, hindi siya metallic. Pwede rin kayo maglagay ng basahan dito sa may rotor. Just in case lang, kung natalsikan yan, yung basahan yung matatalsikan, hindi yung rotor. Yun. Palitan kaya natin ng fittings ng Shimano. Para subukan natin. Insert natin itong olive. Ito yung bagong fitting. Pigain natin yung lever para sumentro. Habang nakapiga ka sa brake lever, ihigpitan mo naman yung caliper bolt. Okay. Yan, mahigpit na yan. Pag nahigpitan mo na, bitawan mo yung lever. Tapos testing. Yun, no? Punasan ko lang yung rotor para mas fresh. Yun, no? So, pipigayin ko ng todo yung brake lever. So, susubukan ko naman iikot yung gulong. Tignan natin kung nag-improve. Puta, ayaw. Okay. Eh na, nag-improve na nga. Wala, ayaw guys. Lock na talaga siya. Next experiment naman natin, itong brake lever. Ito yung brake lever sa harap. Ang problema naman nito, pag nagmo-modulate, lumulusot yung piston. So dito guys, yung laman loob nito o yung piston niya, Shimano. Kaya mas maganda na yung modulation nito. Dito naman, weapon pa. Nagkataon na lumulusot na yung ano niya, piston niya. Hindi na maganda. So ulitin ko lang yung ginawa ko dun. Yan, yung dito. Sakto, meron ako ditong MT200 na sira. Ayan, nabasag yung lagayan ng oil. Kukunin ko yung piston nito at ililipat natin dito sa weapon. Kailangan lang natin ng 2mm Allen key para dito sa bolt ng reach. Ayan, so, luwagan lang natin hanggang matanggal yung lever dun sa bolt. Yun, okay. Para makuha yung piston, kailangan natin tanggalin yung snip ring. Kailangan natin ng snip ring pliers. So, ipapasok mo lang yan doon sa dalawang butas. Ayan. Yun, kuha rin. Ayan, makukuha na natin tong pin. Ayun yung piston niya. Nakuha lang tayo ng allen. Pasok natin dito para ma-push. Yun. So, ito yung piston niya guys ng Shimano. Maganda pa yung mga rubber seal niya. Nakabuka pa. Dito sa weapon, ganun din. Okay, so tanggalin natin clockwise. Tanggal na yung lever arm. Ganun din. Snip pliers.
Ayun, tanggal agad. Ay Shimano, ito weapon. Halos parehas pero itong Shimano mas malaki yung ball joint niya kaysa dito sa weapon. Okay, so ito yung piston ng weapon, ito yung piston ng Shimano. Kung hindi ako nagkakamali, yung Shimano, plastic ang piston. Pero dito sa weapon, yan, aluminum. So yung mga rubber niya, medyo manipis na pala. Halos pantay na siya dito sa cylinder. Unlike dito sa Shimano, merong nakausli. Ayan o, di ba? May nakausli pa. Ang ilalagay nating piston, itong Shimano. So, ipapasok natin dun sa loob. Tapos, itong malaking ball joint. Tapos, ibabalik na natin itong snip ring. Yun. Tapos, pwede na natin ibalik itong lever dito sa bolt. Gamit itong 2mm. Ipit natin. Ibalik na natin itong brake hose. And, tapos na tayo. Yan, tignan nga natin kung malakas na yung kapit ng likod. O, tara. Test drive natin. Pero, ewan ko lang kung makikita nyo kasi madilim na. Okay, so testing natin guys. Okay. Whee! Ay, yung harap muna. Uy, lakas. Lakas, bumaon yung fork. So yun nga guys, oh. Gumana yung piston ng Shimano sa weapon. Ang lakas ng piga. So subukan naman natin dito sa likod. So yung likod, kasi guys, yan, gumagana na yung likod. Mas maganda na yung preno niya, yung bite niya, kesa dun sa dati. Sa palagay ko, na-contaminate yung rotor ng brake pad ng weapon ko. Okay guys, so ayan, successful lang ating experiment. So itong lever na to, yung pinalitan natin ng Shimano piston, yan, hindi na siya lumulusot. Yan, pag minimodulate to, hindi na siya dumidikit dito sa grip. Yan, dahan-dahan. Wala na. Kahit isagad ko yan, napiga. Hindi na siya umaano. Hindi na siya dumidikit sa grip. So dito sa front caliper ko, naka-weapon pa rin ako. Kasi itong caliper na to, okay, wala siyang issue. Ito yung panlikod na weapon, may issue. Baka dito sa piston, may barado na. Wala eh. Talagang wala siyang kapit. Yung panlikod natin, naka Shimano MT200. Pero yung brake levers, weapon. Yun nga lang, mukhang nasunog itong rotor ko dun sa dating caliper. Kaya baka maghanap pa ako ng mas maayos na rotor. Sa next video na yon, i-review natin yan. Hahanap muna ako ng rotor na maganda. Siguro ipo-floating rotor na natin to para medyo maangas. Bike check. Dual crown sa dual crown sa city bike. Lang yung trip yun, no? So yun guys, so kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like? Kung may katanungan ka pa dun sa experiment natin, comment down below lang. Okay, nalalapit na yung Pasko guys. Merry Christmas! Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo nauubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!